Are you ready? Yan. Ano po yung mga bagay sa buhay natin na kinukonsider nating important? Ano yung mga bagay sa buhay mo na kinukonsider mong very, very important? Siyempre, may iba-iba tayong sagot dyan. Ano ba yung importante sa buhay mo? And of course, many of you will say that your family is very important. Tama? Of course, pamilya natin yan. I fully agree with that. Then some of you will also say, my job is very important. Of course, importante rin yan. Tama? Tama po ba? O, dahil dyan ako nag-earn ng money, dyan kami kumukuha ng araw-araw namin support. So, importante po yung pastor. So, iba naman magsasabi na, my health is very important. Tama? So, mag-agree tayo lahat dyan. Everybody will agree. Then, some will say, ang tingin ko, importante ang Diyos sa buhay. Alam niyo po ba na napaka-importante ng Diyos sa buhay natin? Hindi yung close friend mo. Actually, hindi yung pamilya mo ang importante. Alam niyo po bakit? Kasi yung pamilya mo, makakasama mo yan ng siguro 60, 70 years. Pag namatay ka, wala na yung pamilya mo. Pero alam niyo po ba yung spiritual family? Magsasama-sama tayo hanggang eternity. Tama? So, paano mo may kilala ang Diyos o ang spiritual family mo? Importante po na meron kang local church na inaatinan. Importante po yon. Lahat tayo may kanya-kanyang perspective ko na importante. Pero po this morning, ang gusto po ni Lord is malaman mo yung importansya ng pag-attend sa simbahan, pinag-aaralan yung salita ng Diyos. So, ang title po nito ngayon is The Importance of Regular Church Attendance and Having a Spiritual Family. So, alam natin lahat na importante na meron kang church na inaatinan regularly. Amen? So ngayon, sasabihin ko sa inyo, ano bang importance yan? Ito ngayon yung pag-aaralan natin. Kasi last 2 weeks, yung culture of invitation. Bakit kailangan tayong mag-invite? Ngayon, ito yung rason. Ano ba yung importansya na may mga tao tayong madala sa church at magkaroon sila ng realization na every week, kailangan nandun ka. Kailangan kasama ko roon sa spiritual family mo. Amen? Amen. Nandiyan ba kayo? How many of you will believe na ito po is hindi lang church? Pamilya po to. Amen? You are having a spiritual family kapag naandito ka. Hello? It's importante po yun. And this morning, the Lord wants us to understand. Po, may especially po yung mga first-timer natin at yung mga bago. Why it is very important na naandito ka every week. Na importante na meron kang mga kapatiran sa paligid mo. Ano ang importansya nun? Now, I would like to start this message by reading the scriptures from the book of Psalms. Basahin po natin book of Psalms. Sino niyo nakakilala kay Goliath at kay David? Ang nagsulat po nito si King David. Dito po king na siya. Isa po siyang king ng Israel. Na po, at tingnan niyo po, ang gagawin ko po, is-quiz natin to. Itong verse na to. Ano po? Ang sabi po rito, tingnan nyo. One thing I ask from the Lord. This only do I seek. Ano? Si King David, ang sabi niya sa verse na to, isa lang ang sinasabi ko sa Panginoon. Isa lang ang gusto ko. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Meaning, ang gusto niya, every day na andito siya sa house ni Lord. Si King David na yan. Tama? Siya nga yan. So dito po sa verse na to, ang greatest desire ng isang King David, the anointed King of Israel, is to dwell in the house of the Lord forever. Ito po mga bagay na to kailangang maintindihan natin. Kung yung King ng Israel gusto niya forever na sa house ni Lord, how about tayo? Ano yung importante sa'yo? Pastor, hindi ako makakapunta sa linggo kasi kailangan kong bumiyay ng tricycle. Kailangan kong kumita ng pera. Kailangan kong magkaroon ng kita para sa pamilya ko. Well, ako na magsasabi sa'yo, listen to me everybody, lalo na yung mga bago, huwag mong habulin ng blessing. Ang habulin mo yung blesser. Kasi siya ang magbibigay ng blessing sa'yo. Di ba? Maghapon ka roon sa pagbiyahe mo ng tricycle o whatever na ginagawa mo. Dito, 3 hours lang maximum.
Di paglabas mo, bumiyahe ka maghapon, magdamag kung gusto mo. Amen? Narinig niyo po ako? Hindi mo pwedeng ipagwalang bahala ang gawain ng Panginoon. Hindi po pwede. Dahil po, diyan ka nurture. Importante po yon. So, it is the only thing that he was asking from the Lord. Yung maging, yung isa lang yung kanyang hinihiling, yung ilan daw hinihiling niya? Isa lang. Isa lang yung hinihiling niya. Hindi pagpapala, hindi trabaho, hindi yon. Ang hinihiling niya, dito lang siya sa house of the Lord all the days of her life. At pag sinabi mong do I seek, it means wala na siyang ibang hangarin, yun lang ang gusto niya. Kasi sabi diyan, do I seek? This is only do I seek. Wala na iba pa, tama? That he may dwell in the house of the Lord all the days of his life. Kung titingnan niyo po mabuti to, i-meditate yung mabuti. Grabe yan. Wala siyang hinihingi. Ang gusto niya lang yan. Sipin niyo yun? Ang gusto niya lang yan. Yan lang ang gusto niya. Wala siya iba pang gusto. Ikaw, anong gusto mo? Tama? Kami po, magmalang nakilala namin si Lord in 1990, in 2002. Magmula po doon, hindi na kami nawala sa house ni Lord. Hindi na. Kaya pong advice ko sa inyo, ito lang advice ko sa inyo. Total, nandito ko na rin lang, nasimulan mo na, seryosohin mo na. Huwag mo laruin, tama? Dahil may naghihintay na pagpapala sa iyo, for sure. In His time, in His will, kung ikaw lang is magpapatuloy para sa Kanya. Tama po ba? Amen? Yung iba kasi, nakarating dito, hindi na bumalik, tapos may nagtanong, oy, alam nyo, dati rin akong born again eh. Isang beses lang umating yun. Akala niya, yung pag-attend ng isang beses, paglabas niya, born again na siya. Kailan ka pumasok ng McDonald's na paglabas mo, hamburger ka na? Sige nga, pakisagot. Kailan? Ang gusto ni Lord, again and again, sinabi ko ito maraming beses na sa leadership ng church na to, ang gusto ni Lord, yung ikaw yung maging ikaw, bago ka mamatay. Gusto mo makarating sa langit? Sabi ni Lord, ikaw yung maging ikaw. At hindi ka magiging ikaw na gusto ng Diyos kung hindi ka attend every week. Tama? So, ano yung focus natin pag pupunta ka rito? Hindi ka hingi ng blessing kay Lord pag nandito ka. Ang focus mo, masecure mo yung eternal life mo. Amen? Kaya lagi ko siya sabi sa church, listen to me everybody, you are here not to ask from the Lord, but Lord, what I can do for you. Ganon. Kasi alam na ni Lord ang pangailangan mo. Sigurado yan. Alam ni Lord ang lahat ng pangailangan mo. Kaya pagpunta mo ng church, Lord, what I can do for you. Hindi yung what the Lord can do for you. Yung anong serbisyo, ano ang gusto mong gawin ko for you. Sabi ni Lord, umatin ka lang every week. Yun lang gusto ko sa'yo. At ako na bahala sa buhay mo. Tama? Ganun lang kasimple. O, taas ang kamay, taas ang kamay. Lahat tayo. Sino rito gusto makarating sa langit one day? Taas ang kamay. Ang church nandito lang, ang langit malayo, ha? Baka ang church hindi mapuntahan, langit pa. Tama? Isip-isip din pag may time. Gusto mo ng langit, hindi ka nga makapunta sa church. Amen, amen. Narinig niyo po ako? Amen? So dapat po hindi tayo napipilitan. Kaya ko po nasasabi to kasi po, hindi po to yung greatest desire ng mga tao. Hindi yan. Ang gusto nila pera, 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 pera. Naku, napakaraming ganyan. Pera lang ang gusto nila. Pag may kailangan sila pera, hindi ako humingi ng pera. Di unahin mo si Lord para magkaroon ka ng gusto mo. Napaka-practical lang po niyan, tama? Lalo na po yung mga mahal natin VIP na first timer. Kapag po tayo regularly uma-attend ng church, yung pong joy of praising and worshiping the Lord, magkakaroon ka ng spiritual nourishment. How many of you na-bless kanina sa kantahan natin? Tama? Alam niyo po ba, nung bago pa lang ako, hindi ako makapagtas ng kamay, hindi ako makalundag. Kasi bago pa lang ako sa church eh. Natural lang yon. Bago ka pa lang eh. Tama? Pero ang natutunan ko po, pag ako nanonood ng concert, lundag ako ng lundag. Tama? Pag ako nanonood ng concert, tuwan-tuwa ako, bibili pa ako ticket, sigaw na sigaw, palakpak ng palakpak. Pero yung nagko-concert dito, kilala ba ako? Sagot, kilala ako? O, pero lundag ako ng lundag.
nakita ko na dito pala sa church, pag pumapalakpak ka, lumulundag ka, ang pinapalakpakan mo, ang Panginoon. Ang nilulundagan mo ang Panginoon. Kaya ang Panginoon, nakikita yung desire mo na makilala mo siya. Kaya ang sabi ni Lord, lahat ng gusto nito, ibibigay ko one day. Because you know how to worship Him. You know how to praise His name. Tama? Praising His name, dito ko natutunan sa church yun. Kung di ako matid ng church, hindi ko matututunan. Pag pala ikaw ay kumakanta, lumulundag, natutuwa, you're praising Him because of what He has done in your life. And then you worship Him because He is God of all gods. Alam mo na siya ang Diyos. Kaya nag-worship tayo. Amen? Dito ko lang natutunan yun. At hindi mo matututunan yun unless maging regular attendee ka ng simbahan. Naririnig niyo po ba ako? Amen. So, sino ulit gusto pumunta ng langit? Taas ang kamay? Oh, dapat nagpa-practice ka na. Kasi sa langit, marami tayong gagawin praise and worship doon. Eh kung di ka marunong mag-praise and worship, di ka pwede sa langit. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo makarating ng langit? Tapikin mo. Sabi mo, mag-decide ka na ngayon. Tama? Yan yung po sabi sa following verse. Pakibasa yung following verse. Terrorist. Psalm 27, verse 5 to 8. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. Sandali. At sabi rito, for in the day of trouble. Sino sa inyo nakakatanggap ng mga trouble sa buhay? Nakaka-experience? Yung iba. Oh, sino? Sino uli? Nakaka-experience ng trouble? Yan. Sino sa inyo gustong wag na maka-experience ng trouble? Ayaw niya na rin. Ulitin ko ulit. Baka magkamali kayo ng sagot eh. Sino sa inyo gustong hindi na maka-experience ng trouble? Nawala. Kanina. Kung di nagtaas ang kamay si Pastora Grace, dediretsuin ko na eh. Nagtaas eh. Alam nyo, habang nabubuhay kayo, hindi kayo makakaiwas sa trouble. Ngayon, pag may nagtaas ng kamay dyan, sinasabi ko, di pagpe-pray kita mamaya bago ko umuwi. Ano yun? Na makita mo na si Lord bukas. Tama? Pagpatay ka na, wala nang trouble. Tapos na. Pero habang buhay ka, expect na may trouble na darating. Tama? So, ang sabi dito ni King David, for in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. Nakita niyo po yun? He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon rock. Grabe, no? Nakita yung declaration dyan? Matinding faith yan. Pakibasa mga ulinap. Pakisunod mo yung then my head. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Hear my voice when I call, Lord. Be merciful to me and answer me. My heart says of you, seek His face. Your face, Lord, I will seek. Okay. Yan po, kapag ako nagbabasa ng Bible, listen to me, pag hindi ko gusto kong ma-feel talaga, kumukuha ako ng Tagalog translation. Sa Tagalog po, feel na feel yan. Amen? So tingnan niyo po, tayo, we often run to God in times of troubles and difficulties in life. Saka tayo magsisimba sa tatawag kasi may problema. Pero po si King David, if you will notice here, David sought God's guiding presence every day. Every day, may problema man o wala. Ang gusto niya, yung presensya ng Diyos na sa kanya. Isipin niyo po yun. Sabi niyo nga, every day. So, when troubles came his way, naandoon na siya sa presensya ng Diyos kasi every day. Kasi ang problema sa atin, gusto mo ng presensya ng Diyos kasi may problema ka. Eh kung wala, hindi natin naalala ang Diyos. So, mas maganda, every weekend na andito ka, establish your relationship mo kay Lord. Then, pag dumating ang problema, alam mo si Lord may gagawin sa buhay mo. Naniniwala ka na trials lang yung pinagdadaanan mo, gano'n mang kabigat. Tama? Kasi may relationship ka kay Lord. Meron kang regular attendance sa local church. Kailangan nyo po yan. Amen? Alam nyo mga anak, many of our troubles, problems, trials, maa-avoid natin yan
Kung marunong lang tayong kumawak ng tama at matututunan nyo lahat yan sa pag-attend mo sa simbahan, slowly, marami tayong matututunan. May mga nag-a-advise ng mga tao sa church, mga kapatiran, mga pastor nyo, mga cell leader nyo, pwede kayong advisean ng tama. Kaya pag nasa simbahan ka na at regular kang attendee, hindi ka lalapit doon sa mga unbeliever. Kasi pag lumapit si pastor, declaration na yan, Brother Edgar. Kung si Brother Edgar lalapit doon sa mga kasama niyang driver ng tricycle, kapag siya may problema, ito yung sagot. Brother Edgar, pumunta ka sa bahay mamaya, may pulutan doon, may inuman. Tapos yung problema mo mamayang gabi. Ganun lang gagawin natin. Sino nakaka-relate? Taas ang kamay. Grabe, mukha ako lang. Kami lang yata ni Tonto nakaka-relate. How about you? Hindi ka nakaka-relate? O sige, taas ang kamay. Sino nakaka-relate? Talagang pipilitin pa bago itaas sa'yo, no? Amen. Lahat po tayo galing dyan. Pag may problema, inuman, barkadang hanap. Huwag kayong mahiya. Lahat tayo dyan galing. The new scam. Wala na yon, nabago na tayo roon. Pag may problema dumarating, si Lord na ang tinatawag natin. Hindi na yung mga barkada hindi natin kasama, tama? Sige, sabi mo sa invite mo, kaya nga kailangan, sabi mo, every Sunday, nandito ka na. Now, ang question ko is, why back to church Sunday? Bakit nga ba? Bakit nga ba tayo dapat bumalik sa simbahan every Sunday? Tama? Tama? Sabihin nyo, bakit po? Because church is not complete without you. Tama? Malulungkot si Lord kung hindi ka darating. Alam niyo po ba ang gusto ng Panginoon, lahat tayo makarating ng langit? O, yung mga first-timer natin. Nasaan yung first-timer? Taas po yung kamay. Yung mga first-timer. Alam niyo ba, mga anak, sabi ni Lord, ay, salamat, dumating din sila. Matagal ko nang pinapangarap na makarating kayo, sabi ni Lord. Buti naman pinagbigyan niyo invitation. Totoo yan. Wala pong plano si Lord na may taong mapunta sa impyerno. Ang impyerno po ginawa para kay Satan. Para sa demonyo lang yon. Pero bakit may mga taong pupunta sa impyerno? Because dine-deny nila at nire-reject nila yung only way papunta ng heaven. At yun si Jesus. Nire-reject nila. Tama? Rejected. So, ang gusto ni Lord, makarating ka. Alam niyo po ba noong 2002, noong June, nung nakarating kami sa church, ang sabi ni Lord, salamat. Dumating na rin siya. Ang tagal kong hinintay ito. Nakarating din sa wakas. Kasi po, 8 months kaming ini-invite bago kami dumating. Sipin mo yun, 8 months, paulit-ulit. Mabuti na lang yung nag-invite sa amin, nakatira sa bahay. Eh kung hindi, wala na. Baka naligaw na rin ako noon. Di ba? Ang pagpunta mo sa church, choices mo yan. Walang iba yan. Sabi mo sa katabi mo, yan yung mga bago dyan, choices mo yan. Choices nyo yan kung babalik pa kayo, hindi na. Choices nyo po yan. Tama? Pero kung babalik ka, for sure, si Lord matutuwa sa'yo. At papapalain ka ni Lord. Tama? Tama ba? Hindi po kompleto ang church kung hindi kompleto ang mga taong gusto ni Lord na makarating sa church. Ang gusto niya po, lahat tayo makabalik. Tama? Ngayon, sabi mo sa katabi mo, kompleto na. Kasi andito ka na. Sabi mo! Parang hindi kayo niniwala sa sinasabi ko, no? Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo sa balikat, sabi mo, kompleto na. Ngayon. Pero next week, marami ka pang dadalhin. Tama po? Marami pa tayong dadalhin. At alam niyo po ba, next week, nako, napakaganda ng mensahe ni Lord. Ang mensahe naman, every week, maganda talaga eh. Depende sa nakikinig, tama? Pero alam niyo po ba, Word of God, hindi ka talo dyan. Panalo ka palagi dyan, tama? Now, tingnan po natin from another perspective. Tingnan niyo po to. Pag may laro ng basketball, punong-puno. Hindi nakita? Bumibili pa ng ticket yan.
Punong-puno, nag-uupapaw. Kahit na football, pag may laro na football, punong-puno. Kahit na baseball league, punong-puno, oh. Kahit na tennis match, punong-puno. Grabe, no? Ang daming tao, kahit naka-racing league, oh. Hindi nyo napansin? Bakit kaya pag may mga ganyan, punong-puno, no? Ang daming tao. Lahat ng sporting events. It seems that their attendance is more higher. Ano po? Palago ng palago ang kanilang gawain. Tingnan mo, may bayad pa yan. Dito nga, libre. Tama? Punong-puno sila dyan. Alam niyo po ba nung panahon namin, sino ba mga kakaidadang ko rito? Si Brother Edgar, si Brother Tonton, no? Sino ba ba? Ayan, no? Nung may laging laro sa Araneta Coliseum, punong-puno. 2 times po ako nakapunta dyan. Grabe, sobrang ingay, excited ang mga tao. Lalo na nung panahon ng Ginebra San Miguel, sino mabot kay Jaworski rito? Siyempre, yung anak ko nun, yung pinapanganak, no? Tama? So, grabe, punong-puno po yan. Experience ko yan. At ang mga tao, so much excited. Pero po, meron po akong pinag-aralan, tinignan ko. Would you believe, according sa research, according po sa pag-aaral, the church attendance is much more higher than those. Mas marami po umaattend sa simbahan kaysa sa mga sporting events na yan. Kahit na daw pagsamasamahin mo pa ang lahat ng mga bumili ng ticket para manood ng events na yan, mas marami pa rin in the whole year yung umaattend ng church. Siguro iba sa inyo nagulat, no? But, even though many people are attending the church service every Sunday, ang problema po, are you ready for this? Na kahit na nga maraming tao nagsisimba ng regular, every church service ng weekend, they don't have any single idea, no po, why they are going to church. Hello, nandiyan ba kayo? Maraming nagsisimba, pero hindi nila alam yung rason bakit sila nagsisimba. Ako po, for 35 years, nagsisimba ako sa Old Faith. Pero po, labas-pasok lang ako sa church. Hindi ko alam yung rason ba't ako nagsisimba. Hindi ko po talaga alam. Nandiyan ba kayo? Kalimitan talaga, simba ka lang, punta, uwi, punta, uwi lang. Ganun lang. Sino nakarating na sa Zimbabwe? Yung simba, simba, yun. Ganun lang. Sisimba ka lang, tapos uuwi ka na. Walang nagbago, parang walang nangyari. Yung iba dyan, nagmamadali pa kasi may inuman, birthday ni kumpare mamaya. Tama? Wala talaga nangyayari. Basta umaatin lang tayo. Noong nga, nagko-communion tayo. Hindi natin alam ba't tayo nagko-communion eh. Noon, naggaganon ako. The Father, the Son, the Holy Spirit. Pero hindi ko naman alam yung Father, Son, Holy Spirit. Eh, napakalalim ng tatlong yon. Basta ginagawa ko lang. Pag may nakita akong simbahan, gagawin ko. Isang beses, nakapag-inuman ako sa Maynila. Madaling araw na kami umuwi. Nagganon ako. Sabi ng kasama ko, pare, ba't naggaganon ka? Dumaan tayo sa church, gumalang ka. Hindi church yun, post office yun. Yung palang loton, post office. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, napaka-religyoso mo. Religyoso lang. Hindi ka masasave ng pagka-religyoso mo. Ang kailangan mo, relasyon sa Diyos. Hindi mo kailangan ng relihiyon. Tama? Amen? Alam niyo po ba, sa Abu Dhabi, nag-marriage counseling po ako. Ang dami ko pong marriage counseling. Mag-aasawa bago sila ikasal. At kalimitan doon, takalabas ng church. Kasi narinig nila na mayroong pastor doon na nagka-counseling, may license po tayo, glory to God, no? So sa amin sila pupunta. Kahit na Roman Catholic yan sa akin pupunta. Pag po ako nag-marriage counseling, kasama evangelism. Alam niyo po ba, alimbawang nasa 200 couples yun? Yun ang bilang ko 200 couples. Alam niyo po ba na kahit na ilang porsyento yung nakakaalam ng salvation doon? 2 tao lang. Halimbawa, mag-asawa to, mag-asawa yon, yung lalaki ron at yung babae lang nakakaalam, hindi yung partner. Tapos lahat yun, na the rest, wala nang alam kung ano yung salvation.
Tingnan nyo, yan ang nakakatakot. Gusto mo pumunta ng langit, pero hindi mo alam kung paano. Lahat tayo, ang kala natin, pag simba mo, nasa langit ka na. Kaya lahat na namatay, walang masamang tao eh. Pero bakit nakita namatay ng masamang tao? O, yung anak ng hold up, binaril ng pulis, patay, tama? Ang sabi ng nanay, napakabuti na na. Sobrang buti. Nang hold up yon, kaya napatay. Wala pong masamang tao na namamatay, lahat mabuti. At ang thinking natin, lahat ng namatay nasa langit. Nagkakamali po tayo. Basahin po natin ang Bible. Umatin kayo sa ganitong gawain, malalaman nyo kung paano pupunta ng langit. Tama? Kaya nga po nag-aaral tayo dito. Kaya po importante ito. So ngayon, ang gusto kong pag-aralan natin dito, madalian na to, ano po? Wala silang alam. Now, ang tanong ko, number one, bakit ba? Bakit? Kasi po dito, number one, many people attend the church on the Sunday service because of their tradition. Nakalakihan ko yan. Lumaki ako, nanay ko, tatay ko nagsisimba. So akala nila pagpunta sa simbahan kasi nakalakihan mo lang. Akala nila yun lang ang rason. Kaya ako pupunta ng simbahan because of tradition. Every Sunday, nanay, tatay ko nagsisimba. So part ng tradition namin yan. Kaya magsisimba rin ako. Amen, amen. Narinig niyo po ako? Tama po ba? So yun po yung sa unang rason. Pangalawang rason, guilty feelings. Mantaka mo, huli ka nagsimba ng birthday mo. Kailan yun? Last year. Tapos naramdaman mo, birthday ko na naman next month. Nagsimba nga pala ako last year pa. Makapagsimba nga uli. Alam niyo, yung guilty feelings. Yung alam mo, meron ka nagawang kasalanan, sabi, magsisimba ako. Bawasan ko muna konti. Saka ako dadagdagan pagbalik. Hello. Na ako yung pwede sabihin, yan po yung mga dahilan. Ba't sila nagsisimba? Tama? Nakukonsensya sa lahat ng ginagawa nila. And the third reason is habit. Habit na natin magsimba every Sunday. Oy, simba naman tayo. O nga pala, no? Ilang linggo na tayo nagsisimba. Simba naman tayo. Ganun lang. Yan lang yung mga dahilan nila. Ba't sila nagsisimba? Kasi nakasanayan mo na. Kasi buong pamilya tuwing linggo. No po? O, traditional o guilty ka kasi tagal mo din nagsimba. So this morning po, matututunan natin, kaya pala ang tao nagsisimba. Hindi because of tradition, hindi because of guilty feeling, hindi because of habit. Hindi yun ang dahilan. So importanteng na andito ka para alam mo. Tama ba? Para magkaroon tayo ng realization. Tama? So ang gusto po ng Panginoon, ngayong umagang to, especially those first-timer at mga bago sa church na ito, bakit natin kailangang umattend regularly ng church? Ano yung dahilan? Bakit? So ngayon, yung po yung pag-uusapan natin. Pag sinabing regular basis, weekly yon, yung hindi ka mawawala. Tama? Yung Sunday morning, ang service, Friday pa lang, planchado na yung damit mo. Tama? Friday pa lang, na-plancha mo na. Naka-hanger na yan. Para pag Sunday, susuot ko na lang. Ganun po. Amen po ba? Now, again and again, hindi lang po ito simbahan. Ito po is family. Sabi mo nga sa katabi mo, family to. Bakit naging family? Kasi po, dito mo makikita yung spiritual family. Pag wala kang trabaho, wala kang pera, lumapit ka kay Pastora Pay. Pag pray ka niyan, family. Kinabahan si Pastor. Tama. At least may magpe-pray sa'yo. Alam niyo po yung prayer, malaki nagagawa niya? Tama. Malaki po nagagawa ng prayer. Amen? Yung mga kapatid mo, nanay, tatay mo, hindi mo nakikita o matagal kayo hindi nag-uusap. Pero yung prayer mo sa kanila daily, malaki yun. Malaki po nagagawa ng prayer. Tama ba? So listen to me carefully. Nagsimba ako noon because of this. Kaya alam ko yan eh. Tradisyon, guilt feeling, habit lang. Pero ngayon, nabago lahat. Nabago po lahat magmula nung nakilala namin si Lord sa buhay namin. At gusto ko pa i-clarify sa inyo lahat. Sobrang laki po ng pagbabago magmula nung nakilala namin si Lord sa buhay namin.
Sino yung gusto nyo mabago ang buhay ninyo? Di ba napakaganda nun? Alam niyo po ba na meron kaming mga classmate ko dati, meron kaming tinatawag na chat group, no? Nung high school. Nung una nagbukas yung chat group na yon, ang tawag nila sa akin, paring Bobby. Ngayon lahat yung Pastor Bob na ang tawag. Sobra-sobra respeto nila sa akin right now. Alam niyo kung bakit? Di ba ang sarap nun, yung nababago yung buhay mo according to God's will and plan? Sinasabi ko po palagi, nasa Abu Dhabi kasi kami, sinasabi ko sa congregation, napakaganda nung pag-uwi mo, magugulat yung nanay, tatay mo, sabi siya, grabe, nak, ang laki ng pinagbago mo. Pastor ka na ba? Mas maganda yon. Kesa naman yung umuwi ka for after ng 5 years, nak, ano nangyari sa'yo? Ba't mo kang demonyo? Ano mas maganda? Sige, kayo magsalita, ano mas maganda? Yung lubog na lubog ka sa bisyo pag uwi mo. Tama? Di ba mas maganda yung ang laki ng pinagbago mo kasi nakarelasyon mo ang Diyos? Tama ba? So pupunta ka sa church not because of habit, guilt, or tradition. Tingnan po natin sinabi po sa John chapter 3. Ito po yung sabi. Jesus replied, ito, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Napakalinaw niyan. So, hindi pa pwede nagsisimba ka lang. Hindi pa pwede sulput-sulput ka lang sa church. Kailangan po, truly, born again ka. Ang kausap po ni Jesus dyan, si Nicodemus. Ito po si Nicodemus, isa po itong paresayo. Lumaki sa church, nag-aral, memorize ang Biblia. Pumunta kay Jesus. Kanya yung nagpunta? Kanino? Kay Jesus! One-on-one. Alam mo, nung mga panahon na yun, minsan pa nagbabasa ako ng Bible, parang napakasarap na naandiyan si Jesus, no? Yung kausap mo, amen? Napakasarap nun, yung kausap mo si Lord. Single kayong dalawa. Nagpunta siya kay Jesus, no? Sabi niya, Lord, paano ba makarating ng langit one day? Sabi ni Lord, truly, very truly, sa Tagalog, ito ang totoo. Baka makapunta ng langit, kailangan maborn again ka. Pinagtatawanan ko dati sa salitang born again. Kasi hindi pa nga ako ma-attend regularly sa church. Labas-pasok lang ako. Akala ko mga born again, yan yung mga praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the roof, praise the roof. Di ba? Akala ko yan yun. Yung pag may umiiyak, tumatawa, lulundag, papalakpak, akala ko mga baliw yung mga born again na yan. But praise God! Isa na rin ako sa mga baliw ngayon. Baliw sa Panginoon. Amen? Kaya pala sinasabi nito ni Lord, no one, ano sabi nyo nga, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Pag sinabi born again, yung ikaw na bago, hindi dating ikaw, ibang-iba ka na ngayon, according to God's will and plan sa buhay mo. So, makakarating ka sa langit because ikaw na yung gusto ng Diyos na maging ikaw. Pero unless na born again ka, hindi ka makakarating, kapatid. I'm so sorry. Ang born again po, hindi pangalan ng church. Tayo po is Life Harvest Restoration Church. We harvest life to restore back the original plan of God. Yun po ang LRC. Pero tayo po yung born again. Bakit tayo naging born again? Because anyone who accepted the Lord Jesus Christ, the old is gone, the new has come. Kumbaga, nabago ka na. Nabago na yung dating ikaw. Tama? Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang nabago na ba? Tingnan mo. Now, hindi ko po sinasabi na dahil umating ka rito ng 4 na linggo sabay-sabay, sunod-sunod, 4 na linggo, pag-uwi mo, nabago ka na. Hindi po. Yung po is constant, dahan-dahan. Depende yon sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Pwede rin namang umaatin ka rito, pero hanggang ngayon, di ka pa born again. Depende sa iyo. Napakarami pong umaatin ng church na hindi naman talaga nabuborn again. At madali pong makilala yung mga yun. Madali po, madaling makilala. So, ang requirement na pagpunta sa heaven is, very truly, I tell you, you must be born again. From useless life, you become useful.
From wickedness, naging holiness. From darkness, naging light. Nawala na yung amen. Nasaan na yung amen? Tama? Narinig niyo po ako? Yung sinasabi ni Lord sa atin, kailangan mabago ka according to His will and plan. Then, saka ka palang makakarating ng langit. Gusto ko pa manawaan yung importante ito ha. Paano mangyayari yan? Mangyayari lang yan kung meron ka regular attendee sa isang church. So, ang katunayan yan sa aming mga first-timer, ito po yung katunayan. Kaya ka mag-church because you want to secure your eternal life one day. Na kapag ikaw nasa gasaan ng jeep dyan sa tapat, namatay ka ngayon, sigurado ka yung buhay mo puntang langit. Yung kaluluwa mo. Kaya tayo naandito. Yun ang sinisigurado natin. Hindi yung simba, labas ka lang. Ang dami ko pa nakausap na ganyan. Sa marriage counseling ko. Grabe, ang ganda ng mga trabaho. Lalaki ng sweldo. Yung mag-asawa isa, nurse yung doktora yung babae, yung lalaki, engineer. Grabe, ang ganda ng sakyan, ang ganda ng sweldo naman. Mag-boyfriend sila for 8 years. Hindi ko makakalimutan yon. Ang edad ng lalaki, 38. Yung babae may edad na yung lalaki. Yung babae yata is 26 o 27, something ganon. So, mag-aasawa sila. Tinanong ko muna sila, alam niyo po ba kung papunta ng langit? Siyempre, mahabang kwento yon, hindi lang ganon. Marriage counseling eh. Alam niyo, sagot nila, hindi raw nila alam. Tingnan niyo, ang tatalino nila, ang ganda ng trabaho, ang daming pera, yung pagpunta sa langit ang hindi nila alam. Nakakalungkot yun. Meron sila St. Peter. St. Peter, walang magawa sa langit yon. Sa lupa lang yon. Ang ganda ng libing mo, Mercedes-Benz. Tapos yung kubaong mo, transparent. Kita ka, layo, kita-kita ka sa loob. Fiberglass. Tapos yung libing mo, ang ganda. May musileo ka pa. Ano nakalagay doon? Yung katawan. Mabubulok yung katawan. Ang problema yung kaluluwa mo na saan. Yun ang problema natin. At kaya ka nandito sa church because you want to make sure. Kaya ka nagsisimba, you want to make sure that. Tama? Amen? So when Jesus says born again, pinanganak ka ng nanay mo, meron kang pamilya na, ano tawag doon? Help me? Ano tawag doon? Physical family. Pag na-born again ka, meron ka spiritual family. Yun ang gusto ni Lord. Magkaroon ka ng spiritual family. Meaning, second birth. Pinanganak ka nung una, meron kang physical family. Pag born again, second birth. At ito yung second birth. Yung kasama ka rito sa pamilyang to. Naunawaan niyo po siya, sabi ko? Yun ang gusto ni Lord. At hindi ka makakarating sa langit without the second birth. Agad hindi ka nabo-born again po. Kaya po, very important yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi enough ang St. Peter. Sabi mo. Tama po ba? So, para maintindihan natin to, ito po yung sabi niya from 5 to 7. Ako na magbabasa. Ito po yung sabi. So, ito yung kaduktong nun. Di ba? Si Nicodemus kausap niya. Dito, tandaan niyo mabuti, si Jesus ang kausap niya. The King of all kings, the Lord of all lords, the God of all gods. Ito yung sabi, Jesus answered. Kasi nga nagtatanong siya, tama? Tandaan niyo, kausap niya, isang taong simbahan na. Isang taong nasa loob na ng church. Hindi niya alam ang pagpunta ng langit. How about yung kaibigan mo, katrabaho mo, kapamilya mo? Hindi rin nila alam yun, for sure. Tama? Ito yung sabi. Very truly, I tell you, lagi may very truly to eh. Sabi niya, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Naku, pinalalim ni Lord. Ang sabi dito, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. Ang sabi niya kay Nicodemus, you should not be surprised at my saying, you must be born again. Yung panghuling yon, ang sabi ni Lord, you must be surprised sa dami ng alam mo. Nag-aaral ka pa, memorize mo pang Bible, nasa loob ka ng church. Huwag kang magugulat na kailangan mo born again ka. Isipin nyo yun. Isipin nyo, nasa loob na ng church, sabi pa ni Lord, born again. How about you na hindi nag-church? Amen. Naririnig niyo po ako? How about you na hindi nagsisimba? Kaya po, napaka-importante na laman ka ng simbahan every week.
Isama mo nanay mo, tatay mo. O ngayon, pag-uwi nyo. Yun lalo na yung mga bago natin. Pag-uwi nyo, tanongin yung nanay, tatay nyo, Nay, ilang taon ka na? Nak, 70 na ako. Nay, pag ba ikaw namatay, alam mo saan pupunta? Ano ba naman yan? Siyempre, alam ni Lord yan. Nay, dapat alam nyo na, 70 na kayo. Kailan nyo aalamin? Sabi ng pastor doon na lakas ang bibig, pumunta raw tayo sa church. Kaya next week, anniversary nila, pupunta tayo, Nay. Hello. Amen. Narinig niyo po ako. So, importante po yan. So, very clear to, sabi ni Lord, that all human beings, lahat tayo, should experience new birth. Lahat po tayo. Yung second birth na yan. Sino ba yung mga human beings dito? Taas ang kamay. Yung din nagtaas. Ano kayo? Amen? Amen? So lahat po tayo, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos kung hindi ka maboborn again. Ang kausap niya si Jesus. So kinukwento ko lang sa inyo. Yung sinabi ni Jesus. Tama? So kung si Jesus na nagsabi niyan, dapat sundin natin yan. Now, ang sabi po ni Jesus, ito pa. When you were born, pinanganak ka by flesh. That's physical. Yan po yung sinasabi diyan. So, you got your physical family nung pinanganak ka. Tama po ba? Amen? But when you were born in spirit, then you got your spiritual family. So, ang sabi niya, unless they are born of water and the spirit, kasi flesh gives birth to flesh. But the spirit gives birth to spirit. So, sa pag-attend mo ng church, manonurture ka, yung spiritual life mo mag-grow. Yun ang gusto ni Lord. Amen? Naririnig niyo po ako? Amen. So in other words, ito yung sabi ko, as much as you have this physical family when you were born in the physical, you should also have a spiritual family when you're born in spirit. Kaya po importante na nag-church. Importante po yan. Amen? Lahat ng tulog na. Say amen! Buti na lang, hallelujah, sinagot ng mga leader. Pero ang dami nagsabi ng amen. Tama? So, sino sa inyo again gusto makarating ng langit? Taas ang kamay! Lahat tayo naman eh. Then, ang tanong ko sa inyo, gusto makarating ng langit, na-experience nyo na ba yung new birth? Na-experience nyo na yung being born again? Amen? Kasi po, yan po yung requirement si Lord. So, paano ka mababorn again? You must have a local church. Every week, lamang ka ng church. So, practical explanation. Tingnan niyo po ito. Makinig kayo mabuti. Pinanganak po ako July 28, 1967. Huwag niyo na bilangin yung edad. Okay, 1967. So, from that day forward, I become member of the Kel family. Yung physical family ko. Nasundan niyo po ba ako? But in June 14, 2002, I experienced my second birth. Lalo na nagpabaptize kami. Nagdire-diretso kami. Hindi kami nawala sa church. Kasi po kung pasulput-sulput lang ako, hindi niyo makikita rito nakatayo. Kailangan mo ng spiritual nourishment. At hindi mo pwede na tayo trabaho, bahay lang. Kailangan mo ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng Diyos sa buhay mo. Tama? At kaya po tuwan-tuwa ako nung ginamit ako ni Lord na may tayo tong LRC family. Ito, lalo na itong Davao na to. Alam niyo kung bakit? Sabihin sa akin, bakit? Kasi ito yung aming tahanan talaga. Hindi ako habang buhay doon sa Abu Dhabi, uwi kami rito one day. Tama? And I'm really claiming po, na yung mga leaders natin dito, lahat kayo dyan, yung mga mukha nyo yan. Pagbalik ko dito for good, nandiyan pa rin yung mga mukha nyo yan. Tama? Huwag kayong mawawala. Sama-sama tayo sa eternity. Tama? Tayo na magkakasama rito. Di ba, Brother Tom? Wait mo, sagutin Tom. Amen. Tama? Hindi tayo mawawala. Para kay Lord yan. Tayo na yung spiritual family. Amen? Tayo magkakasama sa eternity. Yung pamilya mo na hindi niniwala sa'yo, hindi natin makakasama yun. Nakakalungkot. Pero tayo magkakasama.
Narinig niyo po ba ako? Amen? Hanggang eternity to. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, hanggang eternity na to. So, aatin ka ng church, not because of your tradition, not because you are guilty, not because of habit, but instead, you go to church and you decided to go because you want to know Jesus more in your life. Palakpakan natin si Lord. Come on. Amen? Importante po yan. Kailangan po, nagpupunta ka rito sa church, hindi para makilala si Pastora Pay, para makilala si Lord. Now, bibilisan ko na, matatapos na tayo. Why do you need a spiritual family? Ito po yung tanong. So that the church can help you to center your life around God. Yan po yung unang-una. Kailangan mo pumunta rito every week para matutunan mo na yung buhay mo nakasentro sa Diyos. Hindi yung kapag may kailangan ka lang. Every day, kailangan alam mo at kilala mo si Lord. Napaka-importante po niyan. May problema ka man na wala, alam mong naandyan si Lord. Establish yung relationship mo, hindi po religion. Wala tayong religion dito. Lahat na may religion, pagpasok mo sa pinto doon sa baba, iwan mo. Baka pumasok na hagdan, iwan mo yung religion. Tama? Ngayon, pagbaba mo, kung gusto mo kunin mo uli. Ako hindi eh. Nung iniwan ko religion, di ko na kinuha. Iniwan ko na talaga. Tama? Dahil lang kailangan natin relasyon. So, yung center your life around God is napaka-importante. Yung buhay mo nakasentro sa Diyos. Tama? And alam niyo po, the church can help you to start your new life with Christ. Hindi po sa barangay hall, hindi sa mayor office, hindi sa government, hindi sa gobernador office, hindi sa presidential Malacanang office. Hindi doon. Hindi sa Department of Immigration, Labor, Trade and Ministry, Department Store. Hindi mo makikita ang centering your God, ang buhay mo kay God, kundi sa church lang. Tama? Walang magtuturo sa iyo, no, kundi ang church lang. Tama? Now, I have a question. How many of you here na umattend ng Davao regularly? You have started, or you have slowly notice na yung buhay mo unti-unti nagbabago. Sino? Sige, taas ang kamay. Sino? Yung nararamdaman mo na yung Diyos unti-unti nang binabago ang buhay mo. Taas ang kamay. Why? Because unti-unti mo nang sinesentro yung buhay mo kay God. That's why. Tama? That's why. Kahit na mahirap ang buhay, kaya natin yan kasi si God kasama mo. Sino sa inyo nakanotice na dati good luck, ngayon God bless na? Di ba? Dati sa mga barkada mo, good luck ha. May interview ka, good luck. Ngayon hindi na. God bless na. Sino yung dating, hindi mo naman sinasabing praise the Lord, ngayon lamang, bibig mo na yan, praise the Lord. Sino? Alam mo yung nahulog ka na sa jeep, nakasabit ka, nahulog ka na, nung nahulog ka, praise the Lord pa, sigaw mo. Bakit? Kasi alam mo hindi ka namatay. Pinasasalamatan mo ang Diyos, tama? Sino sa inyo nagmi-meeting ka, a-attend ka ng meeting, ito siguro sa eskwela nila Pastora Pen, nangyayari to. Yung kinakausap ka ng boss mo, ng manager mo, sa halip na yes sir, ang sagot mo, amen. Ako ilang beses ko naranasan niya. Nasa meeting ako nung nagtatrabaho pa ako sa Government University, sa halip na yes sir, okay po. Amen. Amen sir, amen. Bakit? Kasi yung buhay mo, nakasentro na kay God. Sige po, palakpakan niyo si Lord. Kung may pagbabago ganyan. Di ba? So, nangyayari na. Dati palamura ka. Ngayon, ang bukang bibig mo, thank you, Lord. Praise the Lord. God bless you, brother. God bless you, sister. Tama? Natatawa ako, may naalala ko bigla ba. Nagpagasolina ako doon sa Abu Dhabi ba. Kasi doon, ilalabas mo yung ID mo para pumasok sa points. So yung Pilipino, niloloko-loko ako. Sabi ko, pare, ang ganda ng sakyan mo, pare. Oo, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Siguro, ang dahil mong babaeng sinasakay dyan, yung banat sa akin, no? So niloloko-loko ba ako? Nung kinuha yung ID ko, dagdagan ng points ko dyan. Nakita niya, priest, kasi ang visa ko priest. Sabi niya, hi, Father, pasensya na po. Sabi, Father, pasensya na po, Father.
Hindi niyo po alam. Nagbibiro lang po ako. Pasensya na po, Father. Sorry po talaga. Kasama ko si Andy na. Kasama ko si Andy. Hindi, okay lang yan, kapatid. Huwag ka mag-alala. Binigay yung ID ko. Sige, God bless you, brother. Nung pagkasabi ko gano'n, gumanon pa sa akin, sa harapan ko. Biglang pumasok sa isip ko. Naisip ko ba? Naalala ko lang. Di ba? Kasi, alam niyo na sinasabi ko. Makikita sa'yo, yung mga kaibigan mo, yung mga kasama mo dati, makikita sa'yo yung pagbabago. Kasi your life is starting to center to God. Tama po ba? Okay, next. Ano sabi ko rito? Next. Sabi ko, tingnan niyo muna, basahin niyo nga ito, Matthew 22. Pakabasa nga na. Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ayan. Yan ang sabi ni Lord. So, ang buhay mo dapat nakasentro talaga. Alam niyo ba na itong greatest commandment? Alam niyo ba na alam natin, ako, nung nagsisimba ako sa Old Faith, ang alam ko may 10 commandments. Tama? Tama po ba? May 10 commandments. Pag nagbasa ka ng Bible, sa New Testament, ginawa na lang dalawa ni Lord. So, 2 commandments na lang. Yan po yung greatest commandments. Oh, ang sabi niya dyan, Jesus replied, Love the Lord your God. Ang sabi niya, with all, hindi half of your heart. With all your heart. With all your ito mo lahat yung all. So pag minahal mo raw ang Diyos, kailangan all. Sabi mo sa katabi mo, sana all. Tama. Sabi niya, this is the first and greatest commandment. Oh. Pag minahal mo ang Diyos, talagang ang buhay mo kailangan nakasentro sa Diyos. Tama? Yan po yung sabi diyan. Kapag mineditate nyo yan, Diyos ko po, napakalalim yan. Ang buhay mo talaga kailangan nakasentro kay Lord. Tama? Now, ito po yung sabi ko rito. Bilugan nyo yung first saka greatest sa Bible nyo. Yung first saka greatest. Ito yung unang-unang commandment ni Lord. Mahalin mo ko ng buong buhay, buong puso, buong kaluluwa, buong isip mo. So, yan yung first at yan yung greatest. Isipin mo, nakasulat sa Bible na mahalin mo siya ng buo. Amen? So, ang mga tao may kanya-kanyang ibang minamahal sa buhay. Tama? Si Tina May po, si Christina, nung maliit pa yan, pag tinanong mo yan, hanggang ngayon naman tanongin mo siya, Nak, sinong first love mo? Siyempre si Lord. Kami, second lang kayo. Tama, yung sagot niya. Kasi talaga naman si Lord ang una. Tama? At yung mga single dito, yung mga kabataan, huwag mo mahalin yung una, yung boyfriend o girlfriend mo. Iiwan ka noon si Lord, hindi ka iiwan. Amen. Narinig niyo po ako. So, siya kailangan ng all. Sabi mo, sana all. Number 2, dito papasok. Because God wants you to have a relationship with Him. Ang gusto ni Lord, magkaroon ka ng relationship, hindi po religionship. Relationship. Amen po ba? At it's unfortunate that many people goes to church regularly, but meron sila relihiyon. Alam niyo po ba, narinig ko ito sa isang matinding preacher sa Amerika. Nagpakita raw si Lord ng vision sa kanya. At doon sa impyerno, napakaraming religyoso. Ang dami. Yung mga religyoso, yung hindi makabasag ng pinggan. Yung parang totoo pag nasa church, paglabas naman Amen. So walang pagbabago. Ang lahat meron sila, religion lang. Amen. Amen po. Sample ko rito. Nung kinreate ng Diyos si Adam at si Eve, nandun sila sa garden, meron sila relationship. Sabi ni Lord, don't eat you can eat all the fruit of the tree in the garden, but don't eat the fruit of the tree of the knowledge and evil. Ang ginawa ng dalawa kinain. Iniwanan sila ng Diyos. Nung iniwanan sila ng Diyos, ang nawala, relasyon, hindi reliyon. Wala pong ibinigay na reliyon ng Diyos kay Adam at Eve. Tayo lang ang gumawa nun. Tayo lang. Wala po nakaturong gano'n sa Bible na ito yung reliyon mo, ito yung reliyon. Wala. Relasyon ang nawala. At yun ang kailangan mo ibalik, yung relasyon na nawala. Amen, amen. Narinig niyo po ako. So, kaya ka kailangang magkaroon ng spiritual family because God wants you to have a relationship with Him.
Okay, number 3. Ito muna basahin natin. Nakalimutan ko. John 4:24. Pakibasa. God is spirit, and his worshippers must worship in the spirit and in truth. Ayan, ang gusto ni Lord, pag nagkaroon ka ng relasyon, you will worship Him in spirit and truth. Pag sinabing spirit and truth, kasi ang Panginoon, spirit. Kaya wala tayong mga rebulto rito. Hello, hello. Amen, yan yung natutunan ko. Spirit and truth. Ang Diyos po, spirito. Hindi ka natin alam kung ano yung mukha ni Jesus eh. Sino sa inyo gusto makita na si Jesus? Ton, gusto mo na? Mamaya pag-pray kita, mauna ka na, ano? Hindi po talaga natin alam kung yung nga yung mukha niya. Wala po sinabi sa Bible na gano'n. Yun na lang yung nakagis ng mukha natin. Pero kung hindi yun ang mukha niya, wala magsasabi. Kaya po kung may taong nananaginip, sabi sa akin, Pastor, nanaginip ako, Pastor eh. Pakibasa mo nga yung panaginip ko. Ano panaginip mo? Nakita ko po si Jesus eh. So tumatakbo sa isip ko, ano ko nakita ito? Ano nakita mo? Nakita mo ba yung mukha niya? Opo. Hindi ako niniwala ron. Pag nanaginip ka, nakita mo yung liwanag lang, may niwala ako sa'yo. Pero kung nakita mo yung mukha niya, paano mo nakita? Hindi ka makapunta ng langit. Amen? Hindi po yun ang mukha niya na nakagisa natin. Hindi mo alam kung balbasarado, hindi mo alam kung mahaba buhok. Hindi po natin alam yun. Wala po yung sinulat ng Bible tungkol doon. Because He's Spirit. So you should worship Him in spirit and truth. Tama? Nakukuha niyo po ba pinag-usapan natin? Now, pagdating dyan, pakisirkel niyo yung spirit and truth. Yan. Pag may Bible ka, sulat mo na, pakisirkel mo na. And when you say we should worship Him in the Lord in Spirit, it means authentic yan. Authentic worship. Kasi Spirit and truth. Tama? Kaya po kung titingnan nyo si Gab at saka si Tinay dito kanina, naglululugdag, pawis na pawis, dapat may electric pan doon. Kasi they're worshiping in Spirit and truth. Yun po yung worship talaga. Hindi yung nag-worship ka, titingnan mo yung taking mo kasi natanggal eh. Pinupunasan mo mukha mo kasi tanggal yung lotion mo o yung foundation mo sa mukha. May nakuha niyo po ako. Spirit and truth, kahit ano mangyari sa itsura mo, you're worshiping Him in spirit and truth. Amen. Narinig niyo ako, hindi ka curious doon sa suot mo. Kung natanggal yung tuck-in, pawis ka na, whatever. Hello. Narinig niyo po ako? Amen. So, hindi peke yung worship mo. Yun po yung ibig sabihin nun. Narinig niyo po ba ako? Hindi peke yung worship. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Sabi mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Sa kabila sabi mo, totoo lang. Sa totoo lang, talaga hindi ikaw. Amen? Remember, coming to church is a family. Ang binibuild up natin dito pa family. Tama? Now, bakit pa? Ano pa? To challenge you to make Jesus your foundation in life. Yan po yung importante. Yung pagpunta-punta mo rito, si Jesus na naging foundation ng buhay mo. Yung parang you cannot do anything without Him. Tama? Yun yung feeling na parang hindi ko kaya to pag wala si Lord. Tama po ba? Amen? Now, kung titingnan nyo po yung construction ng Burj Khalifa, yung greatest, yung tallest building in the world, yan po yan. Sa sobrang taas po niyan, alam nyo po ba na sobrang lalim ng foundation niyan? Sobrang lalim. Ngayon, ang isang Kristiyano na may matatag at malalim na pananampalataya, kagaya ng building na yan, kahit gaano kalakas ang bagyo at hangin, hindi tutumbayan. Tayo po, kaya ka nag-church para lumalim ang foundation mo. Para makilala mo si Lord. Kasi alam natin sa buhay na to, marami talagang pagsubok. Marami talagang calamities, maraming earthquake, maraming trials. So si Jesus ang excellent foundation ng buhay natin. Kaya ka tatatag. Yung banal na espiritu ang iniwan sa atin. Tama? Si Jesus po, tayo, pakibasa nga, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Oh, ang sabi ng Tagalog, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay, maliban sa nailagay na, kundi si Kristo. So siya talaga yung foundation. Kaya ang taong nag-church lang,
hindi kilala si Jesus, walang foundation yan. Ang tagal mo na nag-church, nawalan ka ng trabaho, iyak ka ng iyak. Dapat matatag ka na dyan. Kasi nga may foundation ka na, tama? Wala nang iba pa, for no one can lay any foundation other than the one already laid. Si Jesus talaga yung inilagay eh. Kaya ang foundation ng buhay ng isang tao dapat na kay Jesus. Amen? Amen po, amen po. Now, ito po yung istorya ng wise builder. Quickly na to. Ito po yung istorya. Pakibasa nga na. Quickly. Matthew 7, verse 24 to 25. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Okay. So ito po, dalawang istorya ng bahay ito, nagtayo ng bahay. Ito raw isa, wise man. Sabi nyo nga, wise man. Bakit siya tinawag na wise? Kasi po, who built the house on the rock. Meaning, pagpapasok sa church, lahat ng naririnig niya, ina-apply niya. Kaya siya tumatag. So, wise man ka kapag ganon. Kasi ang foundation natin talaga si Lord at ang salita niya, tama? So, meron din tinawag si Lord na hindi wise, fool ang tawag niya. Yun, yung nagtayo. So, ito yung sabi. Sige. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice Naririnig mo, but you don't put them into practice. Nagsisimba ka, simba ka ng simba, ang dahil mo naririnig, pero hindi mo pinapractice. So ano tawag ng Bible? is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Amen! Kaya ka nagsisimba para tumatag ka. Meron ka Word of God na babasa mo sa screen. Itinuturo sa'yo. Hindi kagaya nung 35 years ako doon sa Old Faith, simba lang ako na simba, yun lang at yun lang naman ang naririnig ko. Wala nang iba pa. Tama? So, hindi ko naririnig yung Biblia, B-I-B-L-E, Basic Instructions Before Leaving Earth. Yung pala ibig sabihin ng Bible. Kaya pag pumapasok ka rito, nagte-take note ka, yung take note mo, yung notes mo, huwag mo itago sa aparador yan. Basahin mo, ulitin mo yung mga narinig mo. Nagbabasa tayo ng Bible, meron tayong devotion, importante po yun. Kasi doon ka tatatag. Now, nagde-devotion ka, pero may application kailangan. Kasi kung wala, foolish ang tawag sa'yo ng Bible. Mahina. Kaya sabi dito, the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Pagdating ng pagsubok na wala, umalis. Talo. Why? Because walang foundation eh. Ang tagal mo nga umaaten, walang nabubuo sa kalooban mo. Hindi ka tumatatag. Amen. Nakuha niyo po ako? So, dan yung importansya na meron kang local church. At ang number 4, wag na yung Tagalog, ganyan. Wag na yung Tagalog, ganyan. Ito yung number 4, to challenge you to go back to the presence of God. Kaya ka kailangan ng spiritual family para mag-grow ka at bumalik ka sa presensya ng Diyos. Kasi lahat tayo nasa presensya ng Diyos before. Si Adam at si Eve, nawala lang dahil sa pagsubok. Tama? Amen. Narinig niyo po ako? Kung ang isda, tandaan nyo, kung ang isda, ang tahanan niya tubig, tama? Kapag bang isda, inalis mo sa tubig, mabubuhay? Mabubuhay? Hindi. Ang tahanan ng isda, tubig. Ang mga punong kahoy, ang mga halaman, ang tahanan niya ay lupa. Tama? Pati mga hayop na lumalakad sa lupa, yan ang tahanan niya. Now, ang tahanan ng tao, dahil kinreate ka ng Diyos, ang presensya ng Diyos. Kapag wala kang presensya ng Diyos, walang mangyayari sa'yo. Kung kailangan mo masumpungan ng presensya niya sa local church, walang mararamdaman yun. Sa local church ka mag-grow. Tama po ba? Yung simbahan, yung magtuturo sa'yo. Tama po? Tama? So again and again, ang isda sa tubig, ang mga dahon ng puno, ang mga halaman sa lupa.
tayo mga tao, ang mga ibon sa hangin, tayo mga tao sa presensya ng Diyos. Galing po tayo sa Diyos eh. Meron magaling sa unggoy dito, taas ang kamay. Wala namang aamin, di ba? So lahat tayo galing sa Diyos. So dapat, sa presensya ng Diyos ka nabubuhay. Yung foundation mo galing sa Diyos. Tama? Tama. O, kalapit mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ka mabubuhay ng tama, sabi mo, kung wala ang gabay ng Diyos sa buhay mo. Sige po, isang malakas na palakpak para kay Lord. Now, dalawa na lang, tapos na tayo. Bakit may mga taong ini-invite mo ayaw sumama? So, number one, ang sagot nila, it is a waste of time. Ayan. Yakadin mo. Ay, hindi ako pwede dyan. May biyaya ko yun eh. Hindi ako pwede dyan kasi may lakad ako eh. Sayang lang ang oras ko dyan. Sayang lang kasi maglalaba ako ngayon. Ang dami kong labahin. Yung kapag ini-invite mo, ang daming dahilan. Ayan sila. Yan. Ayaw nila kasi waste of time. Kaya po ako pag nag-i-invite ako, very patient. I have lots of patience sa mga tao. Alam niyo bakit? Kasi po ako 8 months bago dumating sa church. 8 buwan ako sineshiran. Kaya meron akong patience pag ako nag-invite. Pag hindi sumama ngayon, mauubusan din ng dahilan yan. Halimbawa, kaibigan mo, in-invite mo, ay, hindi mo makasama Sunday. Bakit? May lakad kami. Sige, next Sunday na lang. Invite mo ulit. Ano naman dahilan mo ngayon? Ay, maglalaba ako eh. Sige, next month ulit. Susunod. Ano lang? Meron akong overtime eh. Sige. Hanggang sa maubusan, huwag mo tigilan. Yun nangyari sa amin eh. Naubusan ako ng dahilan. Buti na lang, naubusan ako ng dahilan. Tama? Kasi talagang waste of time lang ang tingin ko dyan. Taka mo, punta ka dyan, wala akong mangyayari sa'yo. Saan church nyo? Diyan sa may puan, yung puting building dyan. May church ba roon? Mukha namang bodega yun eh. Hindi nila alam, sa labas nito, ang daming nangyayari sa loob na namimiss nila. Tama? Siguro mga magtataka dyan tuwing Sunday. Ba't ang dami nakaparada dyan? Tingnan mo, lumabas kayo, ang dami nakaparada. Dadami pa yan. Pagdating ng panahon yung kabila, marami na rin nakaparada roon. Tama? So, ang tanong, bakit dadami nakaparada sa sakyan? Bakit? Kasi mag-i-invite ka. Hindi ka mag-i-invite, di dadami yan. Wala namang ibang asahan si Lord, kundi ikaw. Tama? Mag-i-invite tayo mga anak. Tama po ba? So, mga tao, akala nila waste of time. Pangalawa, ano yung pangalawa? It's not that important. Ayan, ang tingin nila, hindi importante. Nakakalungkot yan. Hindi importante. Sabi mo sa katabi mo, talaga lang ha? Amen? Bakit gano'n? Bakit hindi importante? Nakakaawa itong mga tao ito pag ganyan ang sagot nila sa'yo. Amen po? Alam mo ba, nakakatakot nito? Yung kapag naghihingalo ka na. O naghihingalo na sila. Alam niyo kung bakit? Kasi doon sa bed, doon sa sila nakaratay, doon sila tatanggap kay Lord. Wala na, tapos na. Ang sabi po ng Bible, every knee shall bow. Every tongue shall confess. So, yung mga kaibigan mo, wag nang hintayin dumating na puwersahan ka lumuhod. Kasi darating ang araw, every knee shall bow talaga. Huwag mong intayin yon sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, kung sino kilala mo. Kasi one day, mapipilitan silang lumuhod talaga. Dahil lahat tayo luluhod talaga one day. Sa atin, madali nang lumuhod sa presensya ng Diyos iyak ka pa nga Pero yung iba, nagintong katuwiran, mapipilitan silang lumuhod. Amen? Because there is something in the house of God that you will not find somewhere else. Meron kang makikita at mararamdaman dito na hindi mo makikita kahit saan. Ano yon? Una, spiritual fulfillment. Hindi mo makikita kahit saan. Wala kang makikitang spiritual fulfillment kahit saan. Sa loob lang ng church. Tama? Ang tawag po dyan ganap, katuparan. Pangalawa,
Spiritual upliftment. So may kita yan. Dito lang yan. Kanina yung praise and worship natin, grabe. Buhay na buhay tayo lahat. Excited ka. Yan yung spiritual upliftment. Tama? And the last one is spiritual inspiration. Amen? Hindi yung pupunta ka rito kasi ang gwapo ng drummer. Balik ako ron, ang gwapo ng drummer. Woo! Si James namumutla, oh. James. Sample lang yun, James. Okay. Yung babalik ka rito kasi puging-pugi ka sa pumapalo. Grabe, no? Hindi yun. Iba tong spiritual inspiration. Tama? Spirit lang yan. Tama mo ba? Amen? So, last na, promise. Music team, akit kayo. Ang sabi rito, tingnan nyo sabi rito, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Ito yung sabi ng Bible sa Hebrew. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another and all the more as you see the day approaching. Kayo ba niniwala si Lord marami itong bumalik? Ayan, ang sabi niya, let us consider. So wag po tayong mawalan, mga anak, ng lakas, ng encouragement to invite people. Amen? Amen. Back to church Sunday. Kailangan po natin yan. At sabi ko rito, magkaroon tayo ng culture of invitation. Yung hindi ka papayag, listen to me carefully, in closing, hindi ka papayag na wala ka kasama. Kaya po, importante mga anak, pati lalo na sa leadership ng church na to, makinig kayo mabuti. Gamitin niyo po ang social media para maka-invite kayo. Meron kayong mga kaibigan, unbeliever, hindi nyo madala. So lahat na nangyayari dito, i-post nyo sa Facebook nyo. Sigurado magtatanong yun, oy, ano to mga to? Nasa church kami, sama ka? Yung mga dati mong kainuman, grabe yung mga Facebook, at saan yan? Gamitin nyo po yung social media, lahat ng tao nasa Facebook na. Gamitin nyo po yun, for God's glory. Amen? Amen ba? So bakit? Bakit po? Dahil po importante kay Lord ang mga souls, lalo na